Cardo, sumuko ka na. 6 na taon mo kaming pinahirapan. Ngayon sigurado tapos ka na. Papaligiran kita mag-isa. Good morning po mga ka-RFI. Ito, ready tayo at may dala tayong sandata. Ito po ay ibang car wash. Kaya samahan niyo po ako, lilinisin natin yung dalawa nating motor. At matagal-tagal na hindi nakakapaligo. Kaya, teka, samahan niyo ako. Start. Baka maubos mo naman yung tubig ko. Ito, parang camel uminom to eh. Laging uhaw na uhaw. Start. Bilisan mo, mag-umpisa na ako. Ito, buti hindi na nangangalmot ng seat cover. Pinutulang ko ng kuko eh. Ito po yung dalawang magpinsan. Kailangan nating linisin. Although wala naman pong ulan, halos hindi ho siya nagputik. Talaga lang pong yung mga singit-singit para malinis natin. Gagamitan natin uli nitong pressure washer ng Kawasaki. Marami po itong singit-singit eh, na hindi kayang tanggalin sa ordinaryong linis lang, tulad sa mga panabi niya, mga sulok-sulok na mga tornilyo. Napansin ko nga po kahapon ang dumi, yung mga sulok-sulok. Kaya ito, papasiritan natin para mawala. Kasi yung mga ganun dumi, pag naipon po yun, naningit sa mga loob ng flarings o sa mga bearing, kaka-epekto rin po yun pag yung dumi hindi natanggal. Ito naman si click, ito halos hindi nagagamit. Pero mas mabilis dumumi pag naka-stack lang eh. Ito, papasiritan din natin. Ito po, niready na natin si pressure washer. Kailangan nga po ng isang timbang tubig na naka-standby, na naka-ready yung hose para pag naubos ang laman. Ito. Okay, start na tayo. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on yun mga ka-RFI, eksakto ang isang timbang tubig para sa dalawang motor paghugas. Sunod po nito, sasabunin natin. Pero bago po tayo magsabon, meron po ako mga papaliwanag lang sa mga sinasabi ko po na naging issues itong si RFI. Ngilang ako ng paumanhin sa inyong lahat kasi bali mga ilang issue na papaliwanag ko, 3 issue po yun eh. Hindi po siya talaga issue ni RFI. Bali parang human error po. Ako po ang may pagkakamali. Kaya isa-isahin po natin, papaliwanag po natin. Sa barangay ka magpaliwanag. Manahimik ka, konsyensya lang kita. Eto nga, papaliwanag ko at iayos nga yung pagkakamali eh. Po, pasensya po at tao lang nagkakamali. Tao lang, baka tanga lang. Kasi inaayos ang pag-vlog eh. Kanina ka pa. Ano ba? Yung unang issue po na sinasabi ko, yung check engine na pinaayos ko po sa Rusi. Ito po, buksan natin ha. Ayun, itong sign na orange. Ayan. Yan po, talaga meron yan pag halimbawa gantong kaka-start lang. Pero pag mag-start engine na po, hindi na po dapat, wala na po dapat niyan. Yun nga po, yung sa akin, nagkaroon ng sign after 2 months nga po na paggamit, nagkaroon siya ng sign na ganito, pero hindi po blinking, basta steady sign lang po na ganyan. Ngayon, pinatignan ko nga po sa Rusi, ang findings nila yung sa oxygen sensor. Ito nga po. Ngayon, ito po, kasi ang nangyari ito, bagong palit na po ito. Ang nangyari po dito, itong wire na to, yun nga po, nangat-ngat nung rabbit na alaga namin.
Kaya ang nangyari, siguro naging grounded o ano man pong naging issue. So hindi po siya issue ng RFI. Bali ang nangyari po, pagkakamali ko nga po, kaya pasensya na po. Ayun po yung rabbit ko. Ayan po ang salarin, kaya nagkaroon ng check engine. Kaya mula po nung napaltan, wala na po, hindi na po siya nag-sign hanggang ngayon po. Siguro nasa 6 na buwan na siya na wala nang sign. Then yung pangalawang issue po na isa kong na-vlog, ito naman po sa tapalodo niya sa harapan po. Yung nagkaroon po ng biyak dito sa tabi, magkabila po. Ngayon napag-alaman ko po dun sa aming page, kaya po pala nangyayaring ganun dahil dito sa fender na dinugsong ko. Kasi nangyayari, siguro pag nalubak, ito, napupersa siya, tapos medyo mabigat kasi plastic po to, hindi rubber. Siguro ang suggestion ko po, rubber ang ilagay para hindi masyadong mabigat kay tapalodo. Kaya nagkaroon po siya ng crack. Hindi po siya issue na mahina ang tapalodo ni RFI. Kasalanan ko rin po ito kasi nga po naglagay tayo nito para nga po sa talsik ng putik. Ayun nga po, di na-resolve naman po ito. Nalagyan natin ng bulak, tapos pinatakan natin ng super glue, kaya matibay po, parang naka-fiber na po siya. And ito po yung pangatlong pagkakamali ko. Ito po yung stock na rear shock niya. Bali, ang sukat po pala nito ng stock ay ano huwata 300 to 305 mm. Ngayon po, nagpalit nga po tayo ng MTR rear shock na 310 mm. So ito po ang naging dahilan kung bakit po sumayad yung gulong ko kahit naka-stand. Sumayad sa simento. So yun po, hindi natin napag-aralan, kaya pasensya na po. Pero ako po, gusto ko po talaga tong rear shock na to. Kaya yun nga po ang ginawa kong paraan. Yun nga, makikipapanood nyo sa aking nakaraang vlog. Pinadugsungan nga po natin tong center stand ng 1 inch na bakal. Ito hindi po masyadong halata at magaling po yung nag-welding. Yan. Tapos pinapinturahan ko na lang para hindi pangit tignan. Kaya yun nga po, may advice ko lang sa ating mga RFI users. Pag-aralan pa natin, mag-research tayo. Tignan natin sa mga page ng ating mga ka-RFI kung paano ba yung tamang pag-upgrade o modify para hindi maapektuhan yung ibang mga parts ni RFI, kagaya po na nangyari sa akin. Kaya ito po, ang gandahan naman may stock ito, may reserva tayo. Kaya pag nagkaroon ng problema, babalik natin to. Ito nga po, idadagdag ko lang, itong ating universal mudguard na nabili sa Shopee. Pang FZ Yamaha po ata to, kaya medyo malaki. Pero sukat po siya kay RFI. Pero marami pong nagtatanong, paano ko na isukat ito? Kasi nga po, yung may ginawa na po akong video rito, kaya kaproblema po na mute po siya kasi nga po may copyright. Yan po, iingatan po natin mga ka-vlogger sa motor na yung copyright ng mga music, kaya nag-iingat na po tayo. Bali ito, tutuloy ko po. Bali, tinabasan po ito. Ayan. Hindi po nagamit yung kanyang butas. May butas po ito sa baba eh. Pinutulan po kasi nga po aabot na dito sa engine. Ang isang technique po na ginawa ng aking mekaniko, bali ito, itong bakal na pinagkakapitan niya, bali binaliko po siya ito. Ayan, kaya nai-eksakto po. Tapos huwag po natin kakalimutan yung washer, doblehin po natin magkabila, iipit po yung bakal para wag po kumalas. Kasi nangyari po dito, talaga kumakalas siya pag natatagtag. Ayan, tapos dinagdagan lang po natin ng axle cap, ito. Gumawa po tayo ng mga butas na swak dito sa axle cap para pampaganda naman po ng itsura. Magkabila po yan, binalanse lang natin. Dito tinanggal na natin kasi meron naman po tayong axle cap dito sa muffler. Dalawa. Wala pong slider to. Ano lang po talaga, axle cap lang. Ayan, katulad dito. Ayan, tinabasan din po. Pero yung pong ano niya, bakal niya, yung kabitan, umeksakto po dito sa tornilyuhan dito. Kaya, ano po yan? Okay, dito sa right side. Sa left side lang po kayo didiskarte. Yun nga po yung pagbabaliko ng bakal. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang ulit. At ayun lang po, ingat tayo. Minsan kasi tayo na rin ang gumagawa ng issues kagaya na nangyari sa akin. Kaya,
anuhin po natin, pag-aralan nga po para hindi tayo yung nagkakaproblema o nanganganak yung mga issues. Sa sobra nating pagpapaganda, minsan, lalo napapasama. Hindi po, pasensya na at nagkakamali rin po, tao lang. Kaya yan, ang mahalaga naman po ito, tinama natin yung ating pagkakamali at hindi na uulitin. Ayun po. Sige po, maraming salamat po.